nakakonfine na kamukha niya dito. Sige. Salamat. Ay, banyo muna ako. Ate, Ano po yun? katanong lang po sana ako. Nakita niyo po yung babae na to? Si Helen Villafuerte po siya. Nakakonfine po siya dito. Kakaalis lang sir ng mga kasama niyo. Nagtanong na rin sila sa akin. Sinabi ko na po na walang Helen Villafuerte dito. Kasama ko? Kuya Edgar, sila ba? Mga polis? Hindi ho. Dalawang lalaki na ka-civilian clothes. Dito nakakonfine yung mga ibang babaeng biktima ng pang-aabuso. Yung iba sa kanila, malala. Yung iba naman, pagaling na. Mga nakaschedule nang lumabas. Oh, Mercy! Hi, Kamusta? Mercy. Okay na ako. Excited na nga akong lumabas eh. Hi, ako si Clara, bagong volunteer. Hello, Clara. Ang mabuti pa, dun muna tayo sa ward para makatsikahan naman natin yung mga ibang kasama ninyo. Oops. Kids, mag-ingat kayo. Huwag takbo ng takbo, ah. Okay lang. Ano ba mga pangalan niyo? Timothy po. Ako naman po si Mika. Timothy, Nika. Eto, oh. Timothy, para sa'yo. Yan, sige, dalawa. Nika, para sa'yo. Salamat po. Okay, ingat kayo, ah. Sige na. Ingat kayo next time. Ingat kayo. Mukhang miss na miss mo ng anak mo, ah. Sa paglipas ng mga araw, mababawasan din ang sakit. Maniwala ka. Tara na. Aling Helen? Kilala ko siya. Nanay siya ng kakilala ko. Matagal na namin siya hinahanap. Helen, baka mo pangalan niya? Oo. Anong nangyari sa kanya? May aneurysm siya. Inoperahan. Simula nun, hindi pa rin siya nagigising. Eh, paano naman siya nakarating dito? May lalaking nakapulot sa kanya. Bye. Kaya nangyari? Dahil lang naman yun. Open. Uy! Uy! Ate, gising ate. Miss, gising te. Miss. Dinala si Helen malapit sa ospital. Pero inilipat din siya dito sa Maynila dahil kulang yung mga facility sa probinsya. At dahil yung nanay na nakapulot sa kanyang lalaki ay donor ng org namin, inilapit sa amin yung case niya. Simula nun, kami na nag-alaga sa kanya. Duda nga namin o suspecha namin may balak pumatay sa kanya. Paano niyo naman nasabi yun? Puro sugat at pasa si Helen ang dalhin siya dito.